Pero naalala niya nang ipakilala siya nito sa bar sa babaeng iyon. As you were saying, I was what? Usisa pa nito. A lousy performer. Humagikik siya at tumigas naman ang panga nito. Hindi niya alam pero nasanay na siya sa marahas nitong pag-angkin sa kanya at nagugustuhan na niya iyon. Oh God, Emily. Natutok nito ang noo. Emily? Napatingin sa Emily sa mukha ni Gavin. Did she hear him called her Emily? Yun niya, I couldn't be as broad as before. Tumingin ang titig nito sa kanya pagkatapos ay nangiti. Napapadalas yata ang pagngiti nito sa kanya. Nagpapa-fall talaga. You prefer it hard? Humina ang boss nito. I prefer it hard and 6 rounds. Irap niya sabay sakay sa kotse at kung ano naman ang ikinasaya ng walang hiya dahil ang lakas-lakas ng tawa na parang aabot sa planet Bio. Holy Christ! Gigil na kinagat ni Gavin ang labi at tiningnan pa siya habang pairap-irap siya sa loob ng kotse. Nangya talaga. Mas madali pa para sa kanyang aminin na gusto niyang brutal ito sa kama kaysa sa aminin sa harap nito na crush na nga niya ito. Holy Christ ka dyan. She sneered. Next time, we'll do it a bit hard. Hindi na mapuknat ang ngisi ng balahura kaya pairap-irap naman siya. Emily! Sabay silang napatingin ni Gavin sa tumawag sa kanya at sa Brent iyon na nakangiti na kaagad kaya ngumiti rin siya. Kabaliktaran ng facial expression ni Gavin na tumapang ang mga mata at mayabang na namulsa. Prof, ani naman niya. Prof, si Boss Light ko, Gavin Esconde. Boss, si Professor Pogi. Pakilala niya sa dalawa na parang lalong ikinalaki ng ngisi ni Brent. Pleased to meet you, Mr. Esconde. Inilahad noon ang kamay na tinanggap naman ng isa at walang sagot. Bakit Prof? May kailangan ka? Tinangkay niyang bumaba pero tumingin sa kanya sa Gavin. Don't try it. Stay inside the car. He warned him. Nagkibit balikat na lang naman siya at ibinaling ulit ang tingin sa professor. Ititreat sana kita ng lunch. Ani Brent. No need to. I can treat her all by myself. Bugnot na sagot ni Gavin na ikinangiwi ni Emily. Then, why don't we go together? Tila normal naman na sagot ng professor. Oo nga prof, bilis na at gutom na kami. Sigaw ni Clarissa sa loob ng Porsche car. Okay lang sa akin, hindi ko alam sa boss mo, cuteness. Brent shrugs. Hindi niya alam kung ano yung sasagot kasi bakit may pakiramdam siya na naiipit siya sa nag-uumpugang malalaking bato kahit na wala naman silang relasyon ni Gavin at kaya lang naman na ayaw nito siyang naglalandi ay dahil sa personal nitong intensyon sa kanya na ibahay siya hanggat hindi ito nagsasawa at dahil din sa bata. Naiilang na tumingin siya kay Gavin na parang naghihintay ng sagot niya. Don't speak. I know you want it. He barely said to her before he turned to Brent. Follow my car. Anito sa lalaki na parang naging mayabang naman ang ngisi at tumaas pa ang mga kilay. Saka napintahan ng self-entertainment ang mukha. It seems like Brent is competing for something. But with whom? Hindi naman magkakilala ang dalawa at aaminin niya na hindi siya natutuwa sa ngisi nang hinahangaan niyang professor na parang may ipinagyayabang. At hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Emily nang habulin noon ng mayabang na titig si Gavin habang papaikot sa kabilang side ng kotse ang binata. Si Gavin, sanay siya na makita na ginagawa iyon pero hindi si Brent. Ito kasi ang pinaka-humble na lalaking nakilala niya kaya hinangain niya bukod pa sa pogi. She felt disgusted. May ganoong yabang pala na itinatagong professor na hinahangain niya sa loob ng maraming taon. Tahimik niyang pinagmasdan sa Gavin na buhayin nito ang makina. Okay lang ba sa'yo, Boss Light? Hindi na napigil ang tanong ni Emily. Sikmura mo ang nagugutom at si baby. Why would I risk the chance to feed both of you just because of some stupid crap that keeps on following you? Sumulyap ito sa kanya kaya ngumiti siya. We'll see your mother today. That's why I came. Lumaki ang ngisi niya. Talaga? Tuwang-tuwa na tanong niya at kahit na walang emosyon at ang hula ang sagot nito ay sobra na niya ikinasaya na halos maluhan na naman siya. Kinusot niya ang mga mata tumikbi na parang bata. Hindi siya pababayaan ni Gavin na humarap mag-isa sa nanay niya. Stop that. Hindi kita sinundo para paiyakin na naman. Masungit na sabi nito sa kanya. Kaya natawa na naman siya kahit umiiyak. He has really a different kind of way how to make her happy and a different kind of way to make her stop
from crying. Kapag dumating na ito at nagsalita na, bakit lahat yata ng ikinasasaman na loob niya nawawala, kaagad na parang bula, kahit na hindi naman ito malambing at ang lambing ay dinaraan yata sa sungit. Could I see her more often? Since you never granted my wish letting them stay at your mansion? Kahit na 2 beses sa 1 linggo lang sana. Half day lang naman ang pasok ko at pwede naman yata akong ihatid ni Kuya Greg kahit saglit lang doon sa may tulay o sa tabi ng riles ng tren kung nasaan sila. Pakiusap niya. Gavin sigh. MWF, after your class, but be home at 5 o'clock p.m. Bago ako umuwi galing sa opisina, dapat nasa bahay ka na at makikita kita. If I won't, you won't love to see what I can do. Doon ka sa akin, bago ako pumasok sa gate ng bahay ko at doon ka sa kama ko, bago ako pumasok sa pinto ng kwarto. Doon, natahimik ito nang yakapin niya bigla. Doon ako sa'yo hanggat gusto mo. She finishes it. Thank you so much. If you're thank you. He took a quick glance at her and almost kissed her lips, which were just an inch apart from his. Touch me while I'm driving. Ano? Napabitaw si Emily habang sumisingot-singot. Napasulyap siya sa pantalon ni Gavin kaya lang parang ang bastos naman. At paano nito na ikokonekta ang kahiligan nito sa seryoso nilang usapan? Bakit? Kumukurap-kurap siya pero nakatanga sa may zipper ng slacks ng binata. Malaki? Diyos mo, Day. Just touch it. Damn it. Galit na tumaas ang boss nito. Para paglabas mo sa kotse ko, alam mo sa sarili mo kung anong hinawakan mo at hindi mo mapapansin ang pamamorma ng walang hiya mong professor. He'll be forever be distracted by my body, Emily. He has that smug smirk. Nakagat niya ang hintuturo pero parang sinisalaban siya sa talim ng mga pananalita nito sa kanya. She's tempted to do what he's commanding her to do. Touch it daw, Emily. Touch it daw nga kasi. Emily swallowed as she leans in closer, unbuckling Gavin's bolt and unzipping his fly. Touch it, baby. Make friends with it. A soft growl comes following his words. Make friends? Inosente siya sa ganung bagay. Madalas siya makakita ng nagtatalik pero hindi ang aktual na huwakan iyon. Saan tayo pupunta? Takang tanong niya at napatigil siya sa ginagawa pero wala itong kasing tulin at kung saan-saan lumiko na kalsada. Boss Light! Tali niya. Isa-salvage mo na ba ako? Lumingon siya sa likod at wala na siyang nakitang motor na nakasunod. Nawala na si Brent. Relax. Ngumisa ang binata sa kanya kaya napalunok siya sa kagwapuhan nito. Pinindot ni Gavin ang screen sa dashboard at nakita niyang tumatawag ito kay Greg. Bossing, bring the girls to my favorite restaurant and tell them to call that professor. Sabihin, may emergency lang ako na dapat tapusin at susunod kami kaagad ni Emily. Diyan. Areglado, bossing. Gavin cuts the call and pulls the car again. Pumasok sila sa isang building at automatic na bumukas ang gate na isang restricted parking lot sa basement. Madilim doon pero maya-maya ay napuno ng ilaw ang paligid. Ano to? Napalingalinga siya sa paligid pero wala na siyang nagawa nang hilahin siya nito at agarang halikan sa labi. John, he's so in love with this woman. Gavin so cool while sitting on his chair occupying the seat beside Emily. Nasa kabilang tabi naman ito si Brent at walang tigil sa pakikipag-usap sa dalaga na parang hindi naman makakilos ng maayos. Bakit kukwanta nasa plato mo? Emily looked at him and leaned in closer. He pauses from chewing his foods and smiled at her lightly. Don't mind me. I'm okay. Just enjoy your food. He simply replied. Gusto mong beef? Alok nito sa kanya kaya mas lalo lang siyang napatitig sa maganda nitong mukha na mas lalong maganda kapag nasasarapan. He opened his mouth to say no but he had rather said yes, not just to turn down her sweet offer. At least naman hindi siya nito iniitsapwera kahit nakasama mga kaibigan at nariyan ang dakilang manliligaw. Pinapansin pa rin siya ni Emily at inaalala. She puts a big slice of beef on his plate and his eyes didn't miss how Brent's eyes turned so mad. Kanina pa niya napapansin ang mga titig ng lalaki na parang inaaral ang kung anong meron sila ng dalaga. Mabuti na lang at maingi ang mga babae at walang tigil sa paghahagikikan kaya nawawala ang bigat ng paligid.
He's not numb not to feel the heaviness of rivalry between the two of them. It's not just his attitude to show excessiveness to capture anyone's attention. Sanay siya na nasa spotlight. Konting kilos, konting salita at simpleng kilos. Simpleng kilos pero sigurado. And he will not put much more effort to please Emily, unlike the other man beside her. Kulang na lang yata isubuan pa ni Brent ang dalaga para lang mapansin at sabihin na mas deserving itong piliin kesa sa kanya. Pero aaminin niya nagsiselos pa rin siya kapag nagkakatitigan ang dalawa. Masyado lang siyang magaling magtago ng totoong damdamin kaya ganoon. At least, matalo man siya sa huli. Hindi siya kahiya-hiya dahil wala naman siyang inamin na kung ano kay Emily. Boss, excuse. Itinaas ni Greg ang cellphone at tumingin sa kanya. Si Harold, kanina pa raw okay ang tungkol kay Miss Junita. Ani yun kaya tumango siya at sumulyap sa wristwatch. Pupunta na tayo kay nanay? Agad na usisa ni Emily at napahawak pa sa hitaan niya sa ilalim ng mesa. Yes, finish your meal. I'll just pay the foods. Anya at saka nagpahid ng bibig pero naunang tumayo sa Brent. Ako na. Ani yun kaya nagkibit balikat na lang siya. If you'll insist, why not? Sagot naman niya at saka minuwestrang counter ng restaurant na nasa may di kalayuan. Nasa private section kasi sila nakaupo at medyo may distansya sa lahat. Thank you, Prof. Ang bait mo. Nakangiting baling naman ang dalaga sa lalaki na parang lalo naman naging proud sa sarili. Calvin just took a swig on his glass of wine. Mr. Dark, salamat po sa lunch. Pwede po magbalot? Nakangiting tanong ni Clarissa sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip na kunin ang cord at pitaka at iniabot kay Greg. Samahan mo sila sa counter at mag-order ng itatake home. And count the people in my condominium. Drive the girls home and follow us. Tumango si Greg habang umunguya at saka inabot ang cord niya. Diyos mo? Ang bait. The boss light. Halika na't mag-order tayo, Rizzy. Sayang ang chance na makain masarap. Mauna na kami ha. Sorry dahil mas importante ang pagkain kaysa sa'yo. Tumayo ang dalawang kaibigan ni Emily at humahagikik lang naman ang isa. Sige, samantalan yun take out habang wala pa sapi ang boss light ko. I-take out niyo ang buong restaurant. Pahabol na sigaw nito kina Pamela at Clarissa. After a while, Greg stood up and followed the girls. Salamat sa treat ha, bossing. Baling sa kanya ni Emily at saka siya sinubuan ng pagkain. Kaya lang naisip ko na wala ka pa palang bayad sa akin sa performance ko kanina. Nasaan ang 30,000 ko? Inilahad nito ang palad na kung makahingi parang piso lang ang kukunin sa kanya. He glared at her. Mukhang pera talaga. Later, when you sign the contract. Simpleng sagot naman niya. Sige. She beams and flips her hair. Napatunga nga na lang naman siya at palagi naman na ganoon simula noong maramdaman niya na mahalaga na ito para sa kanya. At kung tama man na sabihin na mahal na niya. He just woke up one day that he could no longer push her away and swore to himself that he'd do whatever it takes to make her stay, by all means. Hindi ka ba nabobore dito? Alam ko naman na hindi ka kamo nakikipaghalubilo sa tao. Sumulyap ito sa kanya at saka sinubuan na naman siya ng pagkain. Nganga naman siya nanganga kahit na ang nasa kabilang banda ay nakatingin sa kanila at mukhang kilala pa yata siya. He just can't remember where he saw those people who keep on eyeing them. One of my worst attitudes. Maikling sagot niya kay Emily pero lumabi lang ito. Don't tell me, you never find it disgusting. Takang sabi naman niya na wala itong reaksyon. I don't. I set back all your negative attitudes and put all the good ones at the forefront. I try to adore them. So when those negative attitudes overcome the good ones, may reserba akong naiisip na somehow ay mabuti kang tao. Like this, hindi mo ugali na makihalubilo sa tao pero nandito ka. Don't you think it's enough? She smiled at him again and what comes after is another spoonful of banana split. You really do believe that I am a good person? Hindi ka ba nagsasawa na paniwalaan yan? Tanong niya rito pero hinawakan ni Emily ang mga panga ni Gavin at tumitig sa mga mata niya. He swallowed. Stare. Ayan ang kabaitan no? Sa mata. Yung labi palagi nagsasabi ng mga masasakit na salita pero yung mata, ang dami namang nakatago at ang hirap basahin. Malamlam at malungkot. Kailangan ng best friend. Kailangan ng karamay. Kailangan ng pagmamahal. Marami namang nagbibigay kaya lang itinataboy mo papalayo. Anito at hinaplos ang gilid ng labi niya. Shit.
Are you one of those who want to give? Or you're just here because of the promise you made to my father? Because of the child and because you want to prove yourself that you can beat me down? He never said a word but drew closer and searched for her lips. Emily never pulled back, but rather shut her eyes. Will you be a friend? He asked after a soft kiss. I can be more than that. Best friend to be exact. Mother of your baby. A confidant, if you need one. Hindi tayo magka-level pero hindi naman kapos ang pangunawa ko para hindi ko maintindihan ang mga English mo. She dilates her eyes. Natawa siya at hinalikan ng dalaga sa pisngi. Kahit paano ay nararamdaman nga niyang bumubukas na siya paunti-unti rito. Pero kung ano man ang ugali niya ipinakikita, yun na talaga siya at wala na. Lahat na ng masama ugali na ipakita na niya. Kung meron man na hindi pa, ang kabutihan na lang niya kahit paano na hanggat maaari ay ayaw niyang ilantad. He doesn't want her to feel much less of a woman when she finds out the truth about what he did to her family. Ayaw niyang makaramdam ito ng awa sa sarili dahil masakit iyon sa kalooban. Ganoon siya noon kaya alam niya ang pakiramdam. Mas okay pa para sa kanya ang bayaran sa Emily araw-araw na parang binibili kaysa sa bilhin gamit ang utang na loob. Kapag utang na loob na, hindi na magagawang tumanggi talaga kapag ayaw na. Pero hanggat binibili niya at oras na magsabi niya kakasawa na, doon na niya alam na ayaw na sa kanya. Do you love the guy? Buong lakas ng loob na tanong niya at hindi na rin niya napigil pa. Emily spares his face and shifts on her seat. Bakit? Salas ka? She giggles as she licks the spoon. Crap, why would I be? Deny naman niya at parang namula pa siya. He hates being mocked artist. Hindi ko alam. Crush ko siya, oo, at 2 taon na mahigit pero hindi ko alam kung saan naman ako dadali ng paghanga ko. Lalo na ngayon na may baby na ako. Ito ang main priority ko at hindi na lalaki. She shrugs. Pasalamat naman siya at matino ang sagot nito. Maganda pala itong kausap kapag nabubusog ng XXL hotdog at ng pagkain. Tumitino ang utak at natatahimik ang matabil na bibig. And he is grateful for her answer. May pag-asa pa pala siya kung sakali kaya lang baka hindi naman ito makatagal sa ugali niya kapag tumagal na. But he loves you. Pasimpleng giit niya. Lumingon pa si Gavin pero parang hindi na yata nakabalik ang professor sa mesa nila. Emily just nodded. Sabi nga niya, hindi naman basta dapat maniwala sa sabi lang, diba? Ako pa rin naman makakaramdam noon. Madali lang naman sabihin na mahal ako kahit hindi naman yun ang totoong nararamdaman. And I am not hurrying, love. I am still young and I want to finish my studies and become a flight attendant. Para naman sa anak natin at hindi puro na lang yaman mo matatanggap niya. Para may maibigay din ako at syempre para sa nanay at kapatid ko. Ayoko na dumating ang panahon na iaasa ko sa asawa kong ibibigay ko sa nanay at ipampapaaral ko ng kapatid ko. Baka masunto ko lang kapag sunumbat sa akin. Kaya ako ang magtatrabaho para sa kanila dahil ayoko na iaasa ang kapalaran nila sa ibang tao. She shook her head. He remained looking at her while she's still enjoying her dessert. So much for a very young woman who had been tested by life and still struggling hard to achieve her dreams. Not only for herself, but mostly for her family. And now, for their child. Maswerte magiging anak nila na ito ang naging ina. Puno madalas ng kalokohan ang bibig pero alam niyang magiging mabuti itong mommy. Tanggap mo si baby kahit na hindi kagandahan ang dahilan kung bakit nabuo yan. He wanted to hear it clearly. He had presumed that she didn't like the truth about having a baby but maybe he misunderstood it. Baka nag-overacted lang siya kaya nasaktan siya nang umiyak ito noong gabi na nalaman ang tungkol sa bata. Tumingin sa kanya si Emily at umiling. Hindi mo yan sasabihin sa kanya. Ayoko na mawalan siya ng paggalang sa'yo. 2 lang magulang sa mundo at kapag nasirang respeto niya sa isa, iisa na lang ang tatayo para sa kanya. They always say that 2 heads are better than 1. In parenting, 1 is enough, yet 2 is still best. Ayoko na matulad ka sa daddy mo na kinamuhian mo. Ayoko na magalit sa iyong anak natin kapag nalaman niya na pinwerso mo ko kaya nabuo siya. Ayoko na tumanda kang mag-isa kasi wala din akong tatay. At nakita ko kung paano naghirap ang nanay ko para lang mapatapos ako kahit elementary. Ayoko mag-isa kahit sino sa atin. Kahit magkaroon na tayo ng mga asawa, dapat palagi tayo nandyan na 2 para sa baby natin. I-promise mo ha? Pakiusap nito sa naluluhang mga mata. Okay ka lang, Boss Light?
Sinilip ni Emily ang mukha ni Gavin nang mapako ito habang naglalakad sila papalabas ng restaurant. Nauna na silang magpaalam matapos na bumalik ng mga kaibigan niya at nina Greg at Brent sa mesa. Wala nang imik ang Professor Pogi niya at biglang naging malalim ang iniisip. Nang magpaalam siya ay tumitig lang sa kanya ng malungkot at tumango. Tapos ngayon naman ay si Gavin ang parang naparalitiko na sa pagkakatayo. Sa G-Crop. Galit na bulong nito tumigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Napangiwi siya kasi parang mababali ang buto sa palad niya. What is happening? Sinundan niya ng tingin ang tinutumbok ng mga mata nito at wala naman siyang makita maliban sa isang grupo ng mga kalalakihan na nagtatawanan habang nakatingin kay Gavin. Boss Light! Hinaplos niya ang panga ng binata na noon lang parang bumalik sa katinoan. He looked at her and she shocked, seeing his eyes blazing in rage. Siya ang parang natakot sa kung ano man na nakita niya sa mga mata nito. It is fatal and sure, ruthless too. She gulped but never left his eyes. Dark, iho, come here. Paypay ng isang may edad na lalaki sa binata kaya mas lalo siyang ninervyos. Kung hindi siya nagkakamali ay parang taga kung saang ahensya ang lalaki na iyon na nakikita niya lang sa TV. Stay here. Mariin na bilang ni Gavin sa kanya pero nagpakailing-iling siya. She held his arm and leaned on it, pouting like a kid. She can't afford to leave him in times like that. He's hellish. Kung hindi niya dapat ito iwan sa tuwing mabait ito na parang anghel, mas lalo na hindi niya dapat naiwan kung kailan maladyablo ang apoy sa mga mata nito. Para bang marami itong nakatagong hinanakit at galit na hindi na ilabas. Kaya kapag nakakakita ng mga bagay o tao na nagpapaalala dito ng anumang masakit na kahapon ay para itong sasabog sa galit. Calvin tutted as he pulled her, darting toward the table of those guys. Napatago siya sa may tagiliran ni Gavin nang makita niya ang mga lalaki sa malapitan na puno ng tattoo, ang mga katawan at may mga hikaw sa tenga at nagtawanan nang makalapit sila. Kliyente mo ba? Ang lampa na ito, Mr. Hawkins? Tanong na isang lalaking maskulado na nakakurbata nga naman pero ang duming tingnan dahil hindi maayos ang pagkakadala ng damit. Nakarolyo ang long sleeves noon, abot siko at nakabukas ang mga butones sa may dibdib na parang ipinakikita ang tattoo na abot sa leeg. May itsura ang lalaki. Tall, dark and handsome but she can sense that the man is dangerous. Noon natakot siya kay Gavin pero ang realization ngayon ng takot niya ay mukhang may kasamang paghanga. Kaya kahit na masungit ang binata ay nagagawa niya makipag-usap dito noon at iyakan ng husto. Nagawa rin niya itong saktan at hampas-hampasin pero hindi naman siya pinitik. Kahit na nga noong gabi na pinuwersa siyang makuha ay hindi naman siya sinampal o kung ano paman. Basta na lang siyang hinubaran at inangkin. And remembering it now makes her blush and smile. And what did the man call Gavin? Lampa? Don't be such a silly boy. Tell you, Dark is my biggest client and we're working for the release papers of his newest business, which is Dark Telecom. Ani naman na matandang lalaki na parang nagpagulat sa lalaking mayabang. Nawala ang ngisi noon, kaya si Gavin naman ang ngumisi. Minana na pala ang kayamanan ng ama niyang nakatatlong asawa at pumatay sa nanay niya. Sabi ng lalaki at naghalakhakan ang mga iyon. Hindi ka na ba iyakin ngayon na kapag binabatukan ay sumisigaw ng mommy o kaya daddy? Hindi ka na naiihi sa salwal kapag lumalapit ako? The man stood up and stood in front of Gavin. Diyos ko, ang laki ng lalaki na kung matangkad si Gavin sa height yatang mahigit 6 feet ay di hamak na mas matangkad ang lalaki at parang wrestler sa laki. Boss Light, alog niya sa braso nito pero wala itong kurap na parang tinatansya ang lalaking kaharap. Talia, please, don't start trouble here. Tuminong ka naman, please. Masakit na ang ulo sa'yo ng daddy mo. Saway ng matanda pero maangas na parang walang naririnig ang balahura. Ang yabang mo makatingin. Pwede ba? Buong tapang nasagot ni Emily. Hindi nadadaan ang tapang sa yabang ng tao. Inis na pakli niya para lang matigil na pero hinawi siya ni Gavin. Stay back. Andito sa akin niya. Nagtawanan ng mga lalaking iyon kaya napalinga siya dahil gusto niyang maghanap ng gwardya na nasa may kalayuan. Nakatago pa rin pala ito sa sayo ng babae hanggang ngayon. Kaya lang magandang babae naman at hindi comatose na babaeng mommy. Tawanan ulit ng mga iyon at naiiyak na siya.
That attitude is so very elementary. Hindi ba nag-mature ang lalaki at parang kinder kung mambuli? And he's pretending brave now, Rose. Porke minana na niya ang bilyones ng ama niya, akala niya titik. Napatili si Emily ng bunutin ni Gavin ng baril at walang pasabi na isinungal-ngal ang uso ng lalaki gamit iyon at saka sinundan ng malakas na suntok sa mata kaya napaupulit ang lalaki. Nagtangkang kumilos ang mga kasamahan noon pero galit na itinutok ng binata ang baril sa mga lalaki. I won't stoop down so low to reach your levels. I could kill you now, one by one. Ngumisi ito at talagang hindi kumukurap kaya nanginginig na humawak siya sa bewang nito at inalog ito doon. Huwag na please. Huwag na. Kawawa naman sa baby. Paalala niya rito. Alam kasi niya na ang anak nila ang pwedeng magpakalma rito ulit. Natatakot siya sa nakikitang galit sa mga mata nito na parang naluluha na naman dahil sa mga insultong inabot. Try me now. Let's see who's going to be buried 6 feet below the ground. Because I'll make sure that it is not me. I am a lawyer now, so make your choices. Ground or jail? Gavin smirks. Noon siya nakahinga. Mukhang hindi naman ito gaganti sa naranasan na pambubuli. And she's proud of his progress. Mas ipinagmamalaki na nito ang propesyon na pinagtapusan para makuha ang mga hustisya para sa sarili. Kaysa sa manakit at pumatay. Back off, you lousy dumb fox. 500 meters away from me, or you'll rot in jail and be buried alive there. He warned. Chris, I'm so sorry, Dark. Hingi ng paumanhin na matandang lalaki habang ang mga mayayabang naman ay hindi na makakilos sa mga kinauupan. Tumakbo si Emily papalayo at tinawag ang dalawang gwardya na walang kamalay-malay na may simpleng hamunan na palang nagaganap. Tutop ang dibdib ay napasandal siya sa may pader. Diyos ko, para sa lang mga bata. At kung anong awa ang bumalot sa buo niyang sistema nang maalala ang mga salitang binitawan ng lalaki kay Gavin. He was bullied because he had no one to defend him. Pero nasa ang mga bodyguards ni Gavin noon? Nasaan si Senyor Abelardo? She swears she had never seen Gavin so mad before. Ibang galit din ang nakita niya sa mga mata nito kanina. Iba sa mga mata ng harapin si Erica. Tahimik niyang pinagmamasta ng mga iyon ng sawayin ng mga gwardya at nang iwan ni Gavin ang mesa ng mga iyon. It's true that no one can beat him down today. Ninanervyo siya dahil parang kung may nagkamaling kumilos kanina, sasabog yata talaga ang baon ng ulo. Lagpasan ang tingin nito sa kanya na magtapatan sila. She felt a lot of pity for him. Hindi niya naranasan na bulihin sa eskwelahan at malalaig kamuntikan ng mamatay dahil doon. Pero ramdam niya ang kahihiyan at sakit ng kalooban na pumuno sa buong pagkatao ni Gavin dahil sa mga bagay na iyon. He's been calling for his mom's name while being bullied. But no one was there to rescue because his mom was in a coma or worse. Baka patay na nga ang ina nito noong mga panahon na iyon. Tuloy-tuloy itong lumabas kaya sumunod naman siya. He even opened the door for her and she quietly hopped in. Suddenly, the ambience became so hazy and doom. Kanina masaya sila pero sa isang kurap ng mga mata ay naglaho iyon dahil lang sa mga tao na walang matinong magawa sa buhay at mangialam ng taong nananahimik. Ano nga bang nakukuha sa pagyayabang at pagiging palalo? Nakakabusog ba iyon? Nakakabusog ng ego at ulo pero hindi ng sikmura. At mas lalong hindi iyon nakakabusog ng kaluluwa ng tao kapag namatay na. It's always good to stay humble all the time and not to become a human being who believes that he is a god while he is really not. Napatingin sa Emily kay Gavin nang wala pa ring imik na sumakay ito at naupo lang sa driver's seat. She blinks when she sees longingness on his face. Luka-luka naman ang luha niya na nauna pang makidrama. Ang bigat kasi na loob niya at hindi niya alam kung bakit ganoon ang epekto noon sa kanya. Isisisi na naman ba niya iyon sa hormones niya? Hindi siya nakatiis kaya dumukwang siya papalapit at ikinawit ang isang braso sa batok nito at ang isang kamay ay marahan na humaplos sa pisngi ng binatang walang imik. Your dad and mom will be so proud of you. Kahit na masama ang mga lalaki na yun, hindi mo sila sinaktan. Ay niya rito, hindi man lang gumalaw ang mga mata ni Gavin at nakatulala lang habang malalalim ang paghinga na parang may kinokontrol na huwag sumabog. Hindi ko sila kilala pero alam ko na masama sila. She even added yet still there's no response.
Your baby will be so very proud of you because there's a daddy who will always come for a rescue and will never let him get hurt. Noon na gumalaw ang mga kamay nito papunta sa mukha niya. A thing I never had. Gavin wrapped his arm around her nape and pulled her for an embrace. She embraced him too, to make him feel that he's not alone. Leche, ang luha niya ay ayaw maampat. Singhot siya ng singhot para hindi tumulo ang sipon niya. I didn't ask for money. I didn't ask for wealth. All that I badly needed was a father to attend my school ceremonies and wear some of my medals around my neck. But I had no one except for my nanny. Palagi na lang si Yaya. I never had a mom but I truly understand because she was in coma. But my dad, he wasn't in coma, but he was more than dead. And then, he took away my mom's life support. I was bullied. At malakas ang loob nila dahil wala silang nakikitang ama na pwede magtanggol sa akin. Kahit na ginugupit nila ang buhok ko, wala akong mapagsabihan. Kapag nagsumbong ako, walang reaksyon kasi busy sa telepono, kausap ang investor. I almost died and when I woke up, after 9 months, si Yaya pa rin ang nakamulatan ko kasi nasa Europe siya para sa business tour. I've changed myself, made myself stronger and dark. Tama ako dahil doon niya ako napansin. Napansin niya ako dahil ang tingin niya sa akin ay demonyo. I was happy somehow. At long last, nakuha ko rin ang atensyon niya at ibinalik ko sa kanya lahat ng nararamdaman ko noong binabaliwala niya ako. He confessed. Napapikit sa Emily at nangiti. At long last din, kahit paano ay nagkwento na ito. Malaking kabawasan iyon sa dinadala nitong bigat sa dibdib. It was wrong but she's not in position to judge him. Kasi kahit na anong sabihin niya, talo pa rin si Gavin kahit na anong mangyari. Talo pa rin dahil sa paghihigante ay namatay na lang ng ganoon ng ama na hindi man lang nasasabi na mahal nito ang matanda. Tahan na, punta na tayo kay nanay kasi pwede mo rin yung maging nanay. Ako? Yun ang nanay at tatay ko. The best yun para sa akin. Hindi ko naman ipagdadamot sa'yo kaya lang may bayad. Napalabi siya, tumaas lang ang sulok ng labi ni Gavin. She consolingly touched his cheek as she gazed at his face. It is good to always free what's here. Inilapat niya ang palad sa dibdib nito. It won't kill you. It could beat your ego but not who you are being a person. Natural naman na nasasaktan ng tao kasi hindi ka naman bato. Wala namang nakakahiya na maglabas ng sama ng loob ang lalaki at umiyak kasi tao ka at may pakiramdam. Marami ka naman pwedeng pagsabihan kasi may mga nagmamahal naman sa'yo. Si Yaya, mahal na mahal ka niya. Mga tauhan mo. Malay mo, ako. Kumurap siya. Simpleng paramdam. Malay mo paglipas ng 5 dekada, mahal na rin kita.